damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. DZRH Sunday Updates. 5:43 ng umaga. Tuloy ang mga balita sa DZRH Sunday Updates. Kasama niyo pa rin ho inyong lingkod. Ako po si Edniel Parrosa. DZRH Sunday Updates. Mahigit 6,000 senior citizens sa Tacloban naghihintay pa rin magkaroon ng social pension. Nililinis pa raw ang listahan. Detalye mula kay RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Mahigit 6,000 mga senior citizen pa sa Tacloban nagtihintay para makatanggap ng social pension. Ito ang sinabi ni Office of the Senior Citizen Affairs sa Flor de Lis, Menson sa isang panayam. Ayon kay Menson, sa kasalukuyan sinasagawa na nila ang paglilinis ng listahan para ang mga indigent lang na mga senior citizens makatanggap ng tig-1,000 piso na social pension kada buwan, na kailangan ang mga ito ay walang pensyon mula sa pamahalaan na walang sumusuporta na kamag-anak o kahit na mga anak. Sa ngayon may mahigit 7,000 mga senior citizen tumatanggap ng social pension kada buwan sa mahigit 23,000 mga rehistrado sa syudad. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Jimmy Angay-Angay. DZRH Sunday Updates. Iginiit ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lacson na hindi magbabago ang kanyang tindig. Ebidensya dapat ang magdikta ng investigasyon sa flood control scandal. Sagot yan ni Lacson sa pagkalampag ng Iglesia ni Cristo kasunod ng paglutang ng 18 nagpakilalang dating sundalo at mga bagmen ni Saldico. Tanong ni INC spokesperson Edwin Zabala, bakit wala umunong malinaw na hakbang upang palawakin ang investigasyon matapos ang paglantad ng mga sinasabing dating sundalo? Pero nanindigan si Lacson na kailangan munang mabalidate ang kredibilidad na bawat lumalabas na impormasyon bago ito aksyonan. Inirerespeto naman umano ng senador ang komento ng INC. Dumistansyang saksi sa paglagda ng apidabit ng 18 nagpakilalang dating Marines hinggil sa katotohanan na naturang mga salaysay. Ayon kay Bishop Ephraim Tindero, pinakiusapan lamang siya na maging witness sa pagpirma ng sworn statement sa isang notary public. Pero hindi umano niya kilala ng personal ang grupo at hindi siya makapagsasabi kung tunay o hindi ang expose ng mga ito.
Lamantad ang 18 individual bilang bagmen umano ni Saldeco na silang nagatid ng pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Humingi rin ng paumanhin si Tendero at iginiit na ginawa lamang niya ang pagiging witness bilang isang pribadong personalidad. Hindi makaapekto sa impeachment proceedings ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte para tumakbong Pangulo sa 2028. Yan ang sinabi ni House Justice Committee member Congressman Terry Ridon sa harap ng inaasahang paggulong ng deliberasyon bukas araw ng Lunes. Ayon sa Bicol Saro Party List Representative, laser focus ng mga miyembro ng komite. Ginawa ni Ridon ang paniguro sa kabila ng agam-agam na baka matakot ang mga mambabatas na ituloy ang impeachment dahil sa binanggit na plano ni Duterte. Kakasuhan ni NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan ng vlogger na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Sinabi ni Calinisan na kasama niya si LAM Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na maghain ng unjust vexation na isang criminal offense. Giit ni Calinisan ito upang wala nang mabiktima si Mangusin at maitaguyod ang mga institusyon ng gobyerno at maipaglaban ng ordinaryong tao. Sa naunang post sa Facebook, sinabi ni Calinisan, kinumpirma ng PNP Civil Security Group na hindi lisensadong security practitioners ang siyam na security escort ni Mangusin. Hiyawak din naman ng expired na Glock pistol ang vlogger na noong September 2017 pa napaso ang rehistro. Nakikipagtulungan ng NAPOLCOM CIDG sa investigasyon upang matigil ang mapanlinlang na gawain ng vlogger. At natandaang inilipat si Mangusin sa Parañaque City Jail mula kustudiya ng CIDG NCR. Pero pinakawalam din kahapon makaraang makapagpiyansa. Hindi muna itutuloy ng Department of Information and Communications Technology ang panukalang ban laban sa messaging app na Telegram. Sa panayam ng special on Saturday, sinabi ni DICT Undersecretary for Special Concerns Faye Desagon, mismo ang kumpanya ng Telegram ang lumapit sa ahensya para pag-usapan ng issue. Ayon kay De Leon, nagkasundo na at patuloy na nakikipagtulungan ng Telegram sa DICT upang solusyonan ang isyung nagagamit daw ang app sa illegal na aktibidad. So, hindi po sa ngayon, hindi itutuloy. Kasi nga, nakapag-cooperate naman yung messaging app with the DICT. In fact, sila po mismo nag-reach out the moment that they heard that we're exploring the idea. Ngayon po, ang promise nila is they're going to have nagkaroon sila ng kasunduan with Secretary. Magkakaroon sila ng 24/7 help desk response. Magkakaroon sila ng regular reporting ng takedown sa DICT. Tapos magkakaroon ng mahigpit sila na hindi mahigpit, zero tolerance for dun sa online sexual abuse and exploitation of children. Oras natin sa buong Pilipinas, 5:49 ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sunday Update! 6 na minuto bago mag-alas 6. Asahan ng hanggang sa higit piso na taas presyo sa mga produktong petrolyo sa mga susunod na araw. Pagtayo na oil industry sources, 1.70 hanggang 1.90 ang posibleng dagdag presyo sa gasolina habang piso hanggang 1.20 naman sa kada litro ng kerosene. Posibleng maglaro sa 1.30 hanggang 1.50 ang itaas ng kada litro ng kerosene. Ito ng ika-8 sunod na linggong ma-increase sa gasolina habang 9 na linggo naman ng sunod na magtataas ng presyo ang diesel at kerosene. Mga balita sa ibayong dagat. Hindi bababa sa 200 at isang katao na ang nasawi habang 747 ang sugatan dahil sa pag-atake ng US at Israel sa bansang Iran. Kasama na rito ang hindi bababa sa 85 na kataong nasawi at 63 iba pang nasugatan sa isang elementary girls school sa lungsod ng Minab sa Southern Iran. Ang mga pag-ataking ito ay dulot ng nagpapatuloy na pagbomba ng Estados Unidos at Israel sa iba't ibang bahagi ng Iran na dulot naman ng tumitindig tensyon at karahasan sa rehiyon. Samantala, 4 na katao na sugatan sa Dubai, United Arab Emirates matapos magliyab ang isang gusali sa Palm Jumeirah nang bumagsak ang debris mula sa mga na-intercept na missile. Ayon sa Dubai Media Office, taganap ito habang nagsasagawa ang Iran ng retaliatory missile attacks
sa ilang bahagi ng Gulf bilang tugon sa mga pag-atake ng US at Israel. Ayon naman sa otoridad ng UAE, naagapan ng sunog at ligtas ang karamihan sa mga residente. Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng Ministry of Defense ng United Arab Emirates, isang Asian national ang nasawi sa ginawang airstrike ng Iran sa kanilang teritoryo. Sa isang statement, sinabi nitong matagumpay na na-intercept ang mga ballistic missile ng Iran na pinakawalan patungo sa UAE, pero nagdulot naman ito ng pinsala sa lugar mula sa mga debris na naging sanhi ng isang casualty. Kinumdina ito ng kinumdina ng UAE ang naturang pag-atake at iginit handa silang gawin ang anumang measure o hakbang upang maprotekta ng kanilang teritoryo at sasakupan. Nagsalita na rin si US President Donald Trump matapos ang napabalitang pagkasawi ng Iranian Supreme Leader na si Khamenei. Sa kanyang Truth Social post, sinabi ni US President Trump na ito raw ay magbubunga ng kapayapaan. Kapayapaan. Binomba mo yung isang bansa pero umaasa ka ng kapayapaan. Sa kabila ho ng pagkamatay ng Supreme Leader ng Iran, ay inanunsyo ng US President na magpapatuloy yung mga pambobomba at strikes hanggang sa, ang sabi niya dito, the heavy and pinpoint bombing will continue uninterrupted throughout the week. Hanggang sa buong linggong ito daw. Or as long as necessary to achieve the objective of peace throughout the Middle East and indeed the world. Yan ho ang pahayag ni United States President Donald Trump. Sa mundo ng palakasan, pinakauling balita di ka na matatakasan. Ito na ang RH Sports Balita. Matapos ang halos 8 taon ay magbabalik sa Pilipinas ang Australian Men's Basketball Team Boomers para sagupain ng ating mga pambato sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ito ang unang pagharap ng dalawang koponan dito sa Maynila matapos ang kontrobersyal na suntukan na nangyari noong July 2018. Magugunitang 8 taon ng nakararaan ay nauwi sa sakitan sa court ang laban ng Gilas Pilipinas at ng Boomers. Target naman ng Gilas na maka-rest back mula sa kanilang 69-66 loss sa bansang New Zealand noon lamang araw ng Huwebes. Kasado itong game ng Gilas at Australian Boomers sa MOA Arena mamayang alas 7:30 ng gabi. Pinaka-latest chika, pinaka-bagong pinag-uusapan sa mundo ng mga artista. Di kami papayag na mahuli ka, kaya tutok na sa RH Showbiz News Report. Naghain ng petisyon si Priscilla Mireles sa Regional Trial Court de Quezon City upang kilalanin ang kanyang divorce sa aktor na si John Estrada na naaprubahan sa Brazil noong nakarang taon. Ibinahagi ni Mireles sa Instagram ang opisyal na pahayag ng kanyang abogado na nagsabing noong Marso at 31 na nakarang taon idineklara ng First Family Court sa Judicial District of Boa Vista sa Brazil ang paghiwalay nila na Estrada alinsunod sa batas. Ayon sa kanyang mga abogado, layunin ng petisyong mapagtibay ng Pilipinas o maipagtibay maging dito sa Pilipinas ang hatol ng korte sa Brazil at lahat ng legal na epekto nito, lalo na't matagal nang itinuturing ni Mireles ang Pilipinas bilang kanyang tunay na tahanan. Ayun. Noong nakaraang buwan, kinumpirma ni Priscilla sa isang programa na opisyal na siyang divorced kay Estrada dahil sa umunoy extramarital affairs at para rin sa kapakanan ng kanilang anak. DZRH Sunday Updates. Oh, darling, please believe me. Ay, binabati natin ang Philippine Military Academy. Of course, si Lieutenant Jesse Saludo, kanilang Public Affairs Office. Nandiyan lang tayo sa Baguio City last week. At guest of honor and speaker si Senator Ping Lacson. Ito ang ito ang very symbolic na PMA alumni homecoming last week sapagkat wala pa rin si Senator Bato de la Rosa, former PNP chief. Kahit sa PMA homecoming no show. Doon din ang PNP chief ngayon, Jose Melencio Nartates Jr. ng kanyang class 92. Ayun, ang huling PMA batch
nahahawak ng liderato posisyon ng pagka-PNP chief. Nabati rin natin si Captain John Percy Alcos, ang commanding officer, skipper, kapitan ng pinakamoderno, pinakabago warship ng Philippine Navy, itong BRP Diego Silang. Captain Alcos, sir, good morning. Tsaka si Ensign Eric Delgado, kanilang public affairs officer dito sa BRP Diego Silang. Magandang umaga sa inyo. Bago tayo magpaalam, ibigay kay Val Gonzalez sa Mega Balita Linggo, batiin ko lamang si Kawili Relador. Sorry Kawili, di ko na mabati itong mga pinapabasa mo. Nawala. Nawala yung listahan ko yan. Si Virgilio Sakdalan. Ilan pa nating mga kasama at mga nakatutok dito sa programa. Sorry po, hindi ko na maisa-isa. Palala ko lamang sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, and of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Susunod na si Val Gonzalez sa Mega Balita Linggo. Ako naman si Edniel Parrosa. Bye-bye. Oras natin, 6:02.